At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito ay expert says bottom is in for XRP. Kung pag sinabi po nating bottom, ito na po yung pinakamababang presyo. Kaya here's what is next. Aalamin daw po natin kung ano ang maaring sunod na mangyari. At ang source ng ating balita dito ay si Times Tabloid. Ayan, isa po itong napakahalagang update na lumabas dito sa mundo ni XRP. Marami po sa atin ang matagal nang naghihintay ng malinaw na direksyon para sa ating mga assets. Sa nakalipas na mga buwan, nakita po natin ang sari-saring galaw ng presyo na tila walang katapusan ang consolidation. Pero ngayong araw, meron pong isang kilalang analyst dito sa crypto space na si Bird. Ayan po siya. Siya na rin po ay kilala sa kanyang handle name na Bird XRPL. At siya po ay naglabas ng isang obserbasyon na maaaring magpabago sa ating pananaw. Ayon po kay Bird dito, sa XRP ay malamang na naabot na ang tinatawag nating cycle low o ito po ang pinakamababang punto ng kasalukuyang cycle nito. Kaya pasabog po tayo dyan. Sa kanyang pinakabagong post po dito, inilahad niya ang isang mahabang technical structure na nakumpleto na raw ng asset. Hindi ito basta-basta prediction. Ito po ay nakabase sa isang malalim na pagtingin sa mga pattern na nabuo mula pa noong huling bahagi ng taong 2024. Kaya dito po yan. Sinasabi ni Bird na ang structure na ito ay siyang magtatakda ng susunod na malaking galaw para kay XRP. Sa mundong ito, walang kasiguraduhan ang presyo. Pero ang nakita natin sa kanyang chart ay maituturing na napakalinis at kapansin-pansin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang lahat ng ito ng detalyado. Alamin natin kung bakit naniniwala itong si Bird na tapos na ang hirap at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat na nag-hold dito kay XRP. At ayan, simulan po natin sa multi-year wedge na naabot ang isang key decision area. Kaya ito na ba ang end ng consolidation? Kaya pag-usapan po natin dito ang tinatawag na multi-year wedge. Para sa mga hindi pamilyar o bago pa lamang dito sa mundo ng crypto, ang wedge pattern ay parang isang funnel kung saan ang presyo ay unti-unting kumikipot. Habang nagtatagpo po ang dalawang trend lines, yan, ang dalawang trend lines na yan, ito po yung mga kulay puti na nakikita natin dito sa ating chart. Binubuo ng pababa at saka pataas na linya. At dito po nakikita natin na dito po nagtatagpo yung dalawang trend lines. Kaya kumikipot o sumisikip yung galawan ng presyo. Ayan. Ang chart ni Bird dito na kanyang ibinahagi, daily chart time frame po ito. Ayan. Ay makikita po natin ang presyo ng XRP ay nagsimula po noong 2024 hanggang sa kasalukuyang kalagitnaan ng taong ito or mid-2026. Diyan po nabubuo ang pattern na ito, multi-wedge pattern. Kaya nakikita natin dito ang dalawang pangunahing trend lines na nagkontrol sa halos lahat ng mahalagang galaw ng presyo. Ang upper trend line, ito po yan. Meron po tayong dalawang upper trend line. Pero yung nandito sa gitna na upper trend line ay nabasag po noon pa dito. Kaya yung kasalukuyang trend line natin ay yung nandito. Ayan, ang upper trend line ay nag-uugnay po yan sa mga lower highs. Yan, yung mga lower highs natin dito. Ayan po. Lalo na nung tumalon po sa XRP ng mahigit 500%, dito po yan. At umabot ito sa itaas ng $3. Marami po sa atin ang nakakaalala sa panahong iyon. Ngayon, sa opinion ko, ang pagkakabuo ng wedge na ito ay hindi po aksidente. Ang presyo ngayon ay nasa $1.08 at dito mismo nagtatagpo ang dalawang linyang ito. Kaya ang wedge ay parang isang pressure cooker. Kapag ang presyo ay pumasok po sa dulo ng wedge o yung tinatawag po nating apex, ito po yan, yung may kulay
green na circle, yan po ang apex. Ang volatility ay asahan po nating tataas ng malaki. Kaya bilang isang trader, nakita natin noong kalagitnaan po ng taong 2025 ang isang interaction sa parehong descending resistance. Ito naman po yan. Yan ay isa pong interaction sa parehong resistance. At pagkatapos noon, sumabog po ang presyo hanggang $3.65 dito. Ngayon, nasa katulad po tayong position ngayon. Ang pattern na ito ay isa pong matinding sign ng mahabang panahon ng sideways movement o yung matagal na pag-consolidate ay malapit na pong magtapos. Ito po ay isang decision point. Kailangan nang bumitaw ng presyo sa isang direksyon at ayon po sa structure, bullish ang bias nito. Ayan, ang susunod na galaw ni XRP. Kayang-kaya ba nitong basagin ang presyong $4? O kayang-kaya niya nga bang abutin ang $4 region? Kasama po sa analysis ni Bird ang isang projected path. Balikan natin ang chart. Yan, kitang-kita naman po natin yung mahabang arrow sign dito na kulay green. At nakikita natin dito na nakaturo po ito sa $4 na price level. Ayan, hindi po niya sinabi ang eksaktong petsa kung kailan po ito mangyayari. Dahil ang market ay hindi po nakadepende sa kalendaryo. Ang path o daan na ito ay nagpapakita ng isang posibleng pag-breakout ng XRP sa itaas ng descending resistance line. Nasusundan po ng isang mabilis na pag-akyat patungo sa $4 region. Marami sa atin, para po sa marami, ang $4 ay isang psychological barrier at ang pagbasag dito ay magbibigay ng bagong confidence sa mga investors. At ayan, ito naman ang aking opinion dito. Ang pag-akyat po sa $4 ay hindi lang basta numero. Ito ang magpapatunay ng structural integrity ng XRP ay solid. Ang chart na ipinapakita ay isang technical na mapa. Kapag ang mga buyers ay nag-dominate sa volume at napalitan ang presyo na lumampas sa itaas na linya ng wedge, ang velocity ng pag-akyat ay karaniwang mas mabilis kaysa sa normal. Kaya isipin po ninyo ito bilang isang bola na inilubog sa tubig. Habang mas malalim ang pagkakabuon, mas malakas ang talon nito paglabas sa surface. Ang consolidation na nararanasan natin ay ang pag-ipon ng lakas. Hindi ko masasabing sigurado ang $4. Pero sa technical na aspeto, ito ang target objective. Kapag nakita natin ang unang solid breakout candle dito, yan ang sinyalis na hindi na rumor lang ang pag-akyat, kundi isang confirmed trend. Pag-usapan naman po natin ang support na magpapatuloy sa pag-hold ng kasalukuyang mga price levels. Ayan, matibay ba talaga ang foundation natin? Ang lower trend line ay nagbigay po ng suporta kay XRP sa maraming pagkakataon sa loob ng nakaraang mga taon. Ito po yan, yung support trend line, yung nandito sa ibaba. Ayan, tuwing babagsak po ang presyo, nakakakita po tayo ng rebound mula sa linyang ito. Ang katotohanan na bumalik po ulit ang presyo sa support na ito sa halip na basagin ito pababa ay isa pong magandang sinyales. Ipinapakita nito na may floor o sahig na nakalatag na hindi hinahayaang mahulog ng tuluyan ang asset. Ito po ang aking opinion. Sa mundo ng pag-trade, ang retesting ng support ay napaka-importante. Kapag ang isang trendline ay paulit-ulit na nire-respeto, mas nagiging importante ito sa mata ng mga investors. At ang tanong ay bakit? Dahil dito naglalagay ng mga buy orders ang mga smart traders. Ang pag-stay malapit po sa wedge apex ay nangangahulugan na ang decision time ay nasa atin na. Kung ako po ang tatanungin, ang pagrespeto sa trendline na ito ay nagbibigay po sa atin ng risk-defined na trade. Ibig sabihin, alam natin kung saan tayo dapat lumabas kung sakaling hindi pumanik ang market.
Pero hanggat nasa ibabaw tayo ng linyang ito, ang sentiment ay nananatiling matatag. Ang volatility na inaasahan natin sa paglabas ng wedge ay ang magtatakda kung gaano kabilis ang susunod na yugto. Kaya wag po nating kalimutan na sa bawat pagbaba may mga kamay na sumasalo at ang mga kamay na iyon ay hindi nagpaplano ng short-term exit lamang. Dito naman tayo. Nananatili pong confident itong si Bird sa setup na ito. Kaya bakit ganito ka-confident ang mga experts? Si Bird ay nagtapos sa kanyang pahayag na may isang simple ngunit makabuluhang mensahe. Sabi niya, "If I'm right, we all win. If I'm wrong, we buy more and win bigger." Yan. Ang linyang ito ay nagpapakita po ng long-term conviction. Hindi siya nakatutok sa mga small-time market fluctuations o sa mga balitang lumilipas lang sa loob ng isang araw. Ang kanyang focus ay nakatuon po sa mismong wedge structure. Sa aking opinyon, ang ganito pong uri ng mindset ay napaka-importante sa mga crypto holders. Maraming tao po ang natatakot kapag nakikita nilang gumagalaw ang presyo ng ilang porsyento. Pero kung titignan mo ang big picture, ang wedge pattern na tinutukoy po ni Bird ay mas malawak kaysa sa kahit anong daily volatility. Sinasabi niya rito na ang structure ang nagdidikta ng outcome. Kung ang pag-break sa resistance ay maganap, ang consolidation phase ay magbubukas ng pinto para sa isang mas matinding advance. Ang $4 area ay hindi lang basta isang goal. Ito ang susunod na malaking technical objective na naghihintay sa atin. Kaya sa aking pananaw, ang mga experts na gaya po ni Bird ay hindi lang basta nanghuhula. Sila ay tumitingin po sa historical data at kung paano po nagre-react ang asset sa mga katulad na pattern. Ang confidence nila ay nagmumula sa katotohanan ang market ay may memory o memorya. Kung dati ay gumana ang pattern, mataas po ang posibilidad na gumana ulit ito. Kaya naman, ang buy more and win bigger na pananaw ay isang kaisipan ng isang taong nakakaalam kung ano ang hawak niya. At ayan, sa kabuuan, malinaw na tayo ay nasa isang crucial or napakahalaga na bahagi ng kasaysayan ng presyo na XRP. Ang wedge pattern dito na nabuo sa loob ng mahabang panahon ay malapit na po sa dulo. Ang lahat ng mga sinyalis na napag-usapan natin mula po sa pagre-respeto sa support line, ang paglapit sa wedge apex at ang bullish projection patungo sa $4 ay nagbibigay sa atin ng rason para maging maingat pero positibo. Ang sinasabi ng mga eksperto na ang the bottom is in ay isa pong malakas na statement. Pero higit sa statement, ang technical structure ang siyang nagpapatunay na ang pag-ipon ng presyo ay tapos na. Sa susunod na mga araw at linggo, bantayan po natin ang anumang breakout sa itaas ng descending resistance dito. Yan po kasi ang magsisilbing trigger para sa ating roadmap. Kaya manatili po tayong disiplinado sa ating mga decision at lagi po nating tandaan na ang market ay may sarili pong daloy. Ang mahalaga ay handa po tayo kapag naganap na ang inaasahang malaking galaw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.